Tila mananatili pa din sa loob ng kulungan ang asawa ni Chito Miranda na si Neri Naig hanggang sa magpasko at bagong taon. Matapos itong kasuhan ng mga investors ng ine-endorso ni Neri Naig. Ayon sa ulat ay nagkakahalaga o umabot ng 1 bilyong piso umano ang investment na ngayon ay nais ipabalik ng mga complainants. Ayon sa legal team ng mga complainants ay inirereklamo nila ang pagkawala ng kanilang pera sa Dermacare Beyond Skin Care Solutions na kung saan ay inendorso ni Neri Naig. Ayon pa sa complainants ay nagtiwala umano sila sa korporasyon dahil artista umano ang nag-endorso. Samantala, January 9 sa susunod pa na taon ang gagawing arraignment sa case ni Neri. Base naman sa mga ulat na naglalabasan ay hindi lang umano si Neri ang artistang kinasuhan ng mga complainant dahil may isa pa umano silang kinasuhan na artista. Binalikan naman ng publiko ang naging post ni Neri noong 2023 na kung saan sinabi nitong hindi na siya konektado sa Dermacare. Hello friends and valued followers. I would like to take this opportunity to inform you all that I am no longer affiliated or associated with Dermacare. It is important for me to make this announcement to ensure transparency and avoid any misunderstandings. I want to emphasize that any transactions or engagements made under my name by Dermacare are unauthorized and have been conducted without my consent. If you come across any instances where my name is being used in connection with Dermacare, I kindly request you to inform me promptly. I appreciate your understanding and ongoing support. Should you have any questions or concerns regarding this matter, please do not hesitate to reach out to me directly. Your trust and loyalty mean a lot to me. Base naman sa abogado ng mga complainant, taong 2023 din umano nagkalbugan ang mga tseke na ibinibigay sa kanila. Ito'y matapos maglabas ng abiso ang Securities and Exchange Commission na hindi maaaring mag-solicit ng investments ang Dermacare dahil hindi ito rehistrado at walang license to sell securities. Kung pagbabasehan naman ang inilabas na vlog ni OG Diaz sa kanyang channel ay sinabi nitong maging si Manny Pacquiao at Rufa May Quinto ay kabilang sa umano'y sinampahan ng kaso ng mga complainant ng Dermacare. Nagparating uli sa amin, totoo ba ito na maging sina Rufa May Quinto at People's Champ Manny Pacquiao ay may warrant of arrest din? Tulad ni Neri, endorser din ng Dermacare si Rufa May. Si Manny naman ang nakalagay ay franchisee/brand ambassador noong 2022. Naglabas naman si Sian Gasa ng kanyang statement kaugnay sa kaso ni Neri Naig. I'll make this very quick at wala rin ako sa mood today, to be honest. For the past few years, many years already, marami ng taon, ang mag-asawang Chito Miranda and Neri, particularly si Neri, ay nagbebenta ng shares sa kanilang mga negosyo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga negosyo. Ang dami na rin eh. Ang alam ko lang na may recall ako dahil may nakausap ko na isang investor is yung F&B nila, food and beverage business nila, isa tong restaurant. Hindi ko na lang mapangalanan. So what they're doing for the past few years is, for example, mag-open kami ng panibagong franchise, mag-open kami ng panibagong branch dahil wala kaming pondo. So, ibebenta namin shares ng kumpanya. Okay, for this particular branch of this restaurant, bibenta ako 10% share sa'yo, investor A, kapalit ng 1 million pesos. Okay, investor B, bibenta ko yung 5% sa'yo, kapalit ng 500,000 pesos. Hindi to exact figures. Binibigyan ko lang kayo ng example para makuha niyo yung bigger picture. So ngayon, for the past few years, nakarami sila ng branch, nakarami sila ng negosyo, nakarami sila ng kumpanya. And with all these businesses, wala silang puhunan. Alright?
I know the feeling, been there, done that, sakit lang sa ulo. Para makalikom sila ng pondo, they keep on selling shares of their businesses, shares of their companies to different investors. And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, anong nangyari? Hindi kumita yung mga negosyo. So, nadismay yung mga investor. Naghabol, nanghingi ng refund. Wala na silang pondo pang refund. Wala naman, nandun na sa mga negosyo or nagastos na nila somewhere yun. Sinampahan sila ng kaso. So, may butas sila doon. Kasi, technically speaking, by law, sa mata ng batas, you cannot sell shares or you cannot sell securities to different people if you don't have a secondary license to do it under Securities and Exchange Commission. Doon pa lang may butas siya. Kaya siya nakulong. And maraming investors siya. Multiple counts. At the same time, nangangako siya na ganito yung earnings. Okay, bibigay ko sa iyo yung 10% ng kumpanya throughout the years. Dahil walang nakuhang dividendo, dahil hindi naman kumita yung negosyo at all, estafa yun, fraud yun. So, yun. Ganun lang kasimple yung chismis. Walang kabet or anything, kaya hindi ito malisyoso, hindi ito controversial. And to be honest, yung ganitong sistema, talamak talaga ito sa industriya. Napakaraming bars and clubs sa Makati, sa BGC, sa Quezon City, and other parts of Metro Manila or other parts of the Philippines na ganito yung sistema. I'll give you one example. Merong isang famous restaurants with multiple branches in Metro Manila. Naitago natin sa pangalang Medyo Lasing na Baboy. Siyempre, miwas tayo sa libel. Medyo Lasing na Baboy. Ngayon, ang market nila to get investors ay mga artista. Kaya kung mapapansin nyo, may mga artista na, si ganito, part owner na tong ganitong restaurant. Ay, si ganitong artista, si ganitong celebrity. Ay, part owner nitong ganitong bar and club. Paano nangyari? Paano sila yung part owner? Kasi bumili sila ng 1% share. Bumili sila ng 2% share. So, for example, ako ngayon yung founder ng isang restaurant, ng isang bar or isang club. Lalapit ako ngayon sa Celebrity A. Pag nilipit ako sa Celebrity A, okay, 1% share ng kumpanyang to, ng restaurant na to, kapalit ng 1 million pesos. Exact amount na to. Hindi na to example. 1% ng restaurant na yun is kapalit ng 1 million pesos. Ngayon, bilang celebrity, gusto mo ng prestige na matawag na part owner ka nitong kumpanya to, part owner ka nitong restaurant to, part owner ka nitong club na to sa BGC. Papatulan mo ngayon. So, bibili ka ngayon, magkabayad ka ng 1 million pesos for 1% share. So, imagine, nakalikom sila ng, for example, ako yung founder. Nakalikom ako sa maraming celebrities, maraming investors, maraming businessman ng 49 million pesos. Kapalit ng 49% share. Control ko pa rin yung 51%. So, ngayon, pinentahan ko ngayon ito ng mga shares. Nakakulikom ako 49 million pesos. Yung 49 million ba yun? Mga gastos ba yun sa isang club, sa isang restaurant, sa isang bar? No. Hindi pa man din nag-o-open yung negosyo, hindi pa man din nag-o-open yung bar, hindi pa man din nag-o-open yung club, hindi pa man din nag-o-open yung restaurant. Yung founder na nagbenta ng shares, tubong lugaw na agad. So, for example, dun sa nabenta yung 49 million pesos, ang ginastos lang talaga sa restaurant, 20M. Yung 29 million, bulsa niya agad yun. 20M, pagpapatayo dun sa restaurant. Catch pa doon, yung 51% share, kanya pa rin yun. The same thing na ginawa ni Neri. Siyan, bakit hindi nakulong si Chito? Bakit si Neri lang? Kasi si Neri lahat nakapirma sa mga dokumento. So, that's it. Ganyan lang kasimple yan. Bye-bye. God bless you all ng masang. And I pray, sana malampasan to nila Chito Miranda. Hirap ng ganyan. Been there, done that. Lesson learned, never again.